19 na taong gulang pa lamang si Daniel nang matagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang apartment. Ilang minuto bago ang trahedya, walang nakapansin na may kakaibang nangyayari. Bata pa lamang sina Skyler at Daniel nang piliin nilang bumuo ng sariling pamilya. Akala nila sapat na ang pagmamahalan para malampasan ang lahat ng pagsubok. Marami ang humanga sa kanilang kwento, habang ang iba naman ay nagsabing masyado silang nagmadali. Ngunit walang sino man ang nag-akala na ang pag-iibigang puno ng pangarap ay hahantong sa isang trahedyang yayanig sa napakaraming tao at mag-iiwan ng tanong na hanggang ngayon ay pinagdidebatehan pa rin ng marami. Ano nga ba talaga ang nangyari sa batang mag-asawang minsang inakalang perpekto ang pagsasama? Si Daniel Nitz ay isang masiyahin, palakaibigan at puno ng pangarap na dalaga. Kilala siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang taong laging nakangiti at kayang magpasaya ng sinuman. Isa siyang cheerleader sa kailang paaralan at mahilig rin sa make-up. Palagi siyang sentro ng atensyon dahil sa likas niyang sigla at magandang mga ngiti. Ngunit sa likod ng kanyang masayang personalidad, isa siyang batang lumaki sa maraming pagsubok. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa kanser. Kasama ang kanyang 3 kapatid, lumaki sila sa pangangalaga ng kailang lola. Ngunit pagtungtong niya ng 14 na taong gulang, pumanaw rin ang kanyang lola. Mula noon ay tumira sila magkakapatid sa kanilang stepfather. Hindi naging madali ang kanyang kabataan, ngunit sa halip na magreklamo, pinili niyang manatiling positibo. Ang pinakamalaking pangarap niya ay magkaroon ng sariling pamilya, isang tahanang puno ng pagmamahal na matagal niya nang hinahanap nung siya ay bata pa. Samantala si Skyler Nitz naman ay lumaki sa isang pamilyang mahigpit pagdating sa disiplina. Para sa kanyang pamilya, isa siyang mabait, mapagmahal at responsableng binata na may malinaw na pangarap para sa kanyang kinabukasan. Sa murang edad pa lamang niya, naturuan na siyang gumamit ng mga baril. Ngunit paulit-ulit naman na itinuro sa kanya ng kanyang ina ang kahalagahan ng gun safety. Ayon sa kanyang ina, kailangang laging walang bala ang mga baril kapag hindi ginagamit at dapat itong nakatago sa ligtas na lugar. Habang siya ay lumalaki, naging interesado rin si Skyler sa mga armas at kalaunan ay naging bihasa siya sa paggamit at pagbuo ng mga rifle. Pagkatapos niya ng high school, agad siyang sumali sa US Army upang maging sundalo. Magkaiba man ang naging buhay ni Daniel at Skyler, pareho silang naghahanap ng taong makakasama habang buhay. Nung junior year ni Daniel pagsapit ng taong 2013, nang siya ay 17 taong gulang pa lang, nakilala niya si Skyler na noon naman ay 18 taong gulang sa Facebook. Mula sa simpleng pag-uusap nila sa social media, mabilis na naging malapit ang dalawa. Sa unang pagkikita pa lamang nila, pakiramdam ni Skyler ay natagpuan niya na ang babaeng gusto niya makasama habang buhay. Ganito rin ang naramdaman ni Daniel. Hindi nagtagal, naging opisyal silang magkasintahan. Makalipas lamang ang 1 buwan, lumipat si Daniel sa bahay ni Skyler kalagitnaan ng taong 2014. Tinanggap siya ng ina ni Skyler na si Danette na parang sarili niyang anak. Dahil hindi naranasan ni Daniel ang buong pagmamahal ng isang pamilya habang siya ay lumalaki, malaki ang naging epekto nito sa kanya. Sa wakas, naramdaman niyang mayroon na nga siyang tahanang matatawag na sa kanya. 3 buwan lamang matapos silang magkakilala, nag-propose si Skyler kay Daniel sa tuktok ng isang bundok. Marami ang nagsabing masyado silang nagmamadali dahil pareho pa silang bata. Maging ang nakababatang kapatid ni Skyler ay nag-aalala sa kailang desisyon. Ngunit para sa dalawa, hindi na mahalaga ang kailang edad. Ang mahalaga ay mahal na mahal nila ang isa't isa at ayaw na nga nila maghintay pa. Kaya 5 buwan lamang matapos ang kailang unang date, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa courthouse sa mismong araw ng pagtatapos ni Skyler sa military boot camp. Pagkatapos ng kasal, September 2014, lumipat sila sa isang maliit na apartment sa Lakewood, Washington. Malapit ito sa kampo ng hukbo kung saan nakatalaga si Skyler. Habang si Skyler ay nagsisilbi bilang sundalo,
Si Daniel naman ay bumalik sa pag-aaral upang tapusin ang kanyang senior year sa high school. Nagkaroon siya ng trabaho sa isang kumpanyang gumagawa ng granite sa countertops. Nag-alaga rin siya ng isang tuta. Para sa marami, tila unti-unti nang natutupad ang pangarap ng batang mag-asawa. Ngunit habang nakikita ng karamihan ang kailang pagsasama bilang isang magandang kwento ng pag-ibig, may ilang taong malapit kay Daniel ang nagsimulang makapansin ng maliliit na pagbabago sa kanyang kinikilos. Isa sa mga unang nakapansin sa pagbabagong iyon ay ang matalik niyang kaibigan na si Micaela. Halos araw-araw silang magkausap sa pamamagitan ng text at video call, kaya't napansin niyang tila may pagkakataong hindi na katulad ng dati ang kanyang kaibigan. Hindi man direktang sinasabi nito na may problema sila ni Skyler, ang mga kilos ni Daniel ay nagbibigay ng pag-aalala sa kanya. Kapag tinatanong niya kung kailan uuwi si Skyler mula sa trabaho, madalas sabihin ni Daniel na kailangan niya pang maglinis ng bahay, maglaba ng carpet at siguraduhing maayos ang lahat bago dumating ang kanyang asawa. Para kay Micaela, parang hindi ito ginagawa ni Daniel dahil gusto niya, kundi dahil pakiramdam niya ay kailangan niya itong gawin. Sa bago nga nilang tinitirahan, naging malapit rin sila sa kailang kapitbahay na nagangalang si James Peltier at ang asawa nitong si Sam. Dahil malayo si Daniela sa kanyang sariling pamilya, itinuring siya na mag-asawa na parang sarili nilang anak. Madalas siyang isama sa pagkain sa labas, manood ng sine, pagsisimba at camping. Sa paglipas ng panahon, naging parang pangalawang ama si James kay Daniel. Ayon sa kanya, napakamasayahin at papagmahal ni Daniel. Kahit marami itong pinagdaanan sa kanyang buhay, hindi nawawala ang kanyang ngiti at positibong pananaw. Pero bilang isang taong malapit sa kanya, napansin din daw ni James ang ilang pagbabago sa mag-asawa matapos itong magpakasal. Naging mailap si Skyler sa mga taong malalapit sa kanyang asawa. Sa tuwing bumibisita ang mag-asawa, si Daniel lamang ang nakikipagkwentuhan, habang si Skyler ay madalas na bumabalik agad sa kanyang sasakyan at bihira itong makisalamuha. Mas lalo pang nag-alala si James na minsang sabihin ni Daniel na nasira ni Skyler ang kanyang cellphone matapos umano nitong magalit. Bagamat agad din siyang binilhan ng bagong iPhone, hindi iyon naalis sa pag-aalala ni James. Kinausap niya nga na masinsinan si Daniel at sinabi rito na kung ayaw na nitong manatili sa relasyon, handa siyang tulungan ito. Ngunit ngumiti lamang raw si Daniel at sinabing mahal niya ang kanyang asawa at pinatawad niya na nga raw ito. Sa kabila na napapansin ng kanyang mga kaibigan, nanatiling positibo si Daniel. Patuloy niyang ipinapakita sa lahat na masaya siya sa kanyang buhay bilang asawa ni Skyler. Ngunit dumating ang panahon na kailangan namang mawalay sa kanya ng kanyang asawa. Bilang sundalo, ipinadala si Skyler sa halos 3 linggong military training sa Eastern Washington. Halos 20 araw silang hindi nagkita. Habang papalapit ang araw ng pagbabalik ni Skyler, kitang-kita ang pananabik ni Daniel. Ayon sa kanyang mga kaibigan, noong October 16, 2014, nilinis pa nito ang kailang bahay, pinaliguan ang kailang aso at bumili pa ng mga kandila at inihanda ang lahat para maging espesyal ang muling pagkikita nila. Sa mga oras ngang iyon, si Daniel ay 19 na taong gulang pa lang, samantalang si Skyler ay 21 taong gulang. Nang hapon ding iyon, sinundo niya si Skyler sa military base at sabay silang umuwi sa kailang apartment. Bilang simpleng selebrasyon, umorder sila ng pizza at bumili ng alak. Pagkatapos naglaan ng oras para makapagpahinga matapos ang halos 3 linggong paghihiwalay nila. Bandang alas 5 ng hapon, habang nagpapahinga sila sa apartment, nang mag-video call si Daniel sa kanyang matalik na kaibigan na si Micaela. Habang magkausap ang dalawa, kitang-kita ni Micaela na masaya si Daniel dahil sa wakas ay nakauwi na nga asawa nitong si Skyler. Sa kalagitnaan ng kailang pag-uusap, lumapit pa si Daniel sa kanyang asawa. Niyakap niya pa ito at naupo sa kandungan nito. Nakita rin ni Micaela si Skyler sa likuran. Mukha rin itong nasa mabuting mood at walang ipinapakitang sinyalis ng galit o pagtatalo. Ilang sandali pa nga sila nagkwentuhan hanggang sa magpaalamanan na ang magkaibigan. Ang huling sinabi ni Daniel bago ibaba ang tawag nito ay I love you. Mag-uusap ulit tayo mamaya. Hindi alam ni Micaela na iyon na pala ang huling beses na maririnig niya ang boses ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ng video call, nagtungo si Daniel sa ikalawang kwarto ng apartment kung saan naroon ang kanyang computer.
Naupo siya sa harap ng mesa upang ipagpatuloy ang ilang ginagawa niya habang nakatalikod ito kay Skyler. Ayon nga sa salaysay ni Skyler, naroon rin sa kwartong iyon ang isang rifle na RA-15 na regalo pa sa kanya ni Daniel nung kaarawan nito. Mahilig umano ang mag-asawa sa target shooting kaya't pamilyar umano silang dalawa sa paggamit ng naturang baril. Sinabi ni Skyler na bago siya pumasok sa kwarto, iniabot umano ni Daniel ang rifle at hiniling na itabi niya na ito sa aparador. Dahil naniniwala nga siyang wala ng bala ang baril, kinuha niya ito upang iligpit. Ayon pa nga sa kanya, biro pa niyang sinabihan ang kanyang asawang si Daniel na ang cute mo talaga. Ngunit ilang segundo lamang nga matapos siyang buhatin ang rifle, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong apartment. Tinamaan si Daniel ng bala sa likod ng kanyang ulo. Tumagos ang bala sa kanyang ulo bago sumalpok sa monitor ng kanyang computer. Dahil sa tindi ng tama, agad siyang nawala ng buhay. Nagulat ang mga kapitbahay sa biglaang putok na iyon. Ilan nga sa kanila ang nakarinig ng sigawan mula sa loob ng apartment at agad na tumawag sa 911. Sa recording ng emergency call, maririnig ang isang kapitbahay na nagsasabing tila may isang taong nabaril at may naririnig siyang pagsigaw mula sa katabing unit. Pagdating ng mga pulis at paramedics, nadatnan nilang nakahandusay si Daniel sa loob ng silid. Samantalang si Skyler ay nasa labas ng apartment, umiiyak at paulit-ulit na sinasabing hindi niya sinasadya ang nangyari. Ayon sa kanya, aksidente lamang ang lahat at hindi niya kailanman gugustuhin saktan ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit habang sinisumula ng mga investigador ang pagsusuri sa crime scene, may ilang detalye silang napansin na hindi umano tugma sa kwento ni Skyler. Ang mga detalyeng iyon ang unti-unting magpapabago sa direksyon ng investigasyon at magiging dahilan upang kwestiyonin kung aksidente nga ba talaga ang nangyari sa loob ng apartment ng gabing iyon. Matapos dalhin ang bangkay ni Daniel sa ospital, agad na dinala sa Skyler ng mga pulis sa himpilan para sa investigasyon. Halos hindi ito mapakali habang paulit-ulit na umiiyak at sinisisi ang kanyang sarili. Sa loob ng interrogation room, sinabi niyang hindi pa siya kailanman nasangkot sa anumang krimen at wala siyang intensyong saktan ang kahit sino. Ayon sa kanya, hindi niya matanggap na sa lahat ng tao ang babaeng pinakamamahal pa niya ang aksidente niyang nabaril. Habang kinakausap ng mga detective, paulit-ulit lamang niyang sinasabing mahal na mahal niya si Daniel at gusto na lamang niyang mamatay. Sinabi pa niyang hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Ngunit habang tumatagal ang pagtatanong, nagsimulang mapansin ng mga investigador ang ilang hindi pagkakatugma sa kanyang salaysay. Sa una, sinabi niyang hawak niya ang rifle malapit sa kanyang hita nang bigla lamang raw itong pumutok. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya namang nasa dibdib niya o balikat niya ang baril. Maya-maya ay muli na naman niyang binago ang kanyang paliwanag. Dahil sa pabago-bagong kwento, lalo pang nagduda ang mga detective sa kanyang sinasabing aksidente lamang ang lahat. Hindi lamang iyon ang napansin ng mga investigador. Ayon sa kanilang pagsusuri, matapos ang pamamaril ay hindi umano agad lumapit si Skyler upang tulungan ang kanyang asawa. Wala rin sila nakitang bakas ng dugo ni Daniel sa kanyang damit na magpapakitang sinubukan niya itong yakapin o bigyan ng paunang lunas. Bukod dito, hindi rin si Skyler ang tumawag sa 911. Ang mga kapitbahay pa ang unang humingi ng tulong matapos marinig ang putok ng baril. Isa pang bagay ang lalo pa nilang ikinagulat. Sa halip na iwan ang baril sa pinangyarihan ng insidente, inamin ni Skyler na ibinalik niya ito sa aparador. Habang sinusuri pa ang apartment, nalaman din ng pulis na wala na ang laman ng 2 bote ng alak. Ayon mismo kay Skyler, siya ang nagbuhos ng laman ng mga ito sa lababo bago itapon ang mga bote mula sa balkonahe ng kailang apartment. Para sa mga investigador, hindi pangkaraniwang ang mga kilos na ito para sa isang taong nagsasabing aksidente lamang ang nangyari. Kaya lalo nilang pinagtuunan ng pansin ang tunay na dahilan kung bakit niya ginawa ang mga iyon. Nalaman din ng mga pulis na ang bala na tumama sa likod ng ulo ni Daniel ay dumiretso sa monitor ng kanyang computer. Dahil sa eksaktong tama ng bala, nagsimulang pagdudahan ng mga investigador kung posible nga bang aksidente lamang iyon. Lalo na't si Skyler ay isang sundalong sanay sa paggamit ng mga armas.
Habang lumalalim ang investigasyon, isa pang impormasyon ang lumabas na lalo pang nagpabigat sa kaso. May isang sundalo na nagsabing ilang oras bago ang pamamaril ay nagalit umano si Skyler matapos malaman ng isang bagay tungkol kay Daniel. Ang detalyeng ito ay naging pundasyon ng teorya ng prosekusyon na maaaring hindi aksidente ang nangyari, kundi isang krimeng ginawa dahil sa matinding emosyon. Ayon sa sundalong si Anthony Foss, ilang oras bago matapos ang kailang military training ay nakiusap si Skyler na bilhan siya ng alak dahil hindi pa nga sapat ang kanyang edad para legal na makabili nito. Pumayag naman si Anthony, ngunit dahil nga naging abala siya ay hindi niya ito nagawa. Dahil gusto nga ni Skyler na mainumin sila sa pag-uwi niya, naghanap pa umano si Daniel ng ibang paraan upang makabili ng mga ito. Humingi nga siya ng tulong sa dalawa niyang kakilala kabilang ang dati niyang kaibigan na nagngangalang si Jeremy Henry. Hindi umano alam ni Skyler ang tungkol dito hanggang sa makauwi siya. Ayon kay Anthony, nang pasalamatan siya ni Skyler para sa alak, sinabi niyang wala siyang nabili. Doon umano nalaman ni Skyler na ibang lalaki ang tumulong kay Daniel. Ayon pa kay Anthony, kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Skyler at tila bigla itong nagalit. Para sa prosekusyon, dito nagsimula ang kanilang teorya. Naniniwala silang nagselo si Skyler nang malaman niyang nakipagkita si Daniel sa ibang lalaki upang bumili ng alak. Kahit walang nakikitang nagtalo ang mag-asawa, iginiit ng piskal na itinago lamang ni Skyler ang kanyang galit. Ayon sa kanila, habang kausap ni Daniel ang kanyang kaibigan sa video call at habang nakikita siyang masayang nakangiti, tahimik lamang umanong hinihintay ni Skyler ang tamang pagkakataon. Ngunit mariing itinanggi ito ng depensa. Ayon kay Skyler, hindi niya nakausap si Anthony Foss sa araw na iyon. Wala rin siyang nalaman tungkol sa sinasabing pagbili ng alak mula sa ibang lalaki. Sinabi niya ring wala siyang dahilan upang magselos at wala silang naging pagtatalo ni Daniel bago ang insidente. May isa pang sundalo na nagngangalang Richard Oakley ang tumistigo pabor kay Skyler. Ayon naman sa kanya, hindi niya nakita si Anthony Foss base sa araw na iyon. Idinagdag pa niyang nakita niya masaya si Skyler habang naghahanda itong umuwi at excited itong muling makita ang kanyang asawa matapos ang halos 3 linggong paghihiwalay nila. Dahil dito, nagsimulang mabuo ang dalawang magkaibang kwento. Para sa prosekusyon, malinaw ang motibo. Selos na nauwi sa galit at kalaunan ay sa pagpatay. Ngunit para naman sa depensa, wala ni isang matibay na ebidensya na nagpapatunay na nag-away ang mag-asawa o may dahilan si Skyler upang kitilin ang buhay ng babaeng minamahal niya. Habang papalapit ang paglilitis, lalo pang ang naging hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang aksidente lamang ang nangyari at may nanindigang imposible itong mangyari sa isang sundalong bihasa sa paggamit ng baril. Nang magsimula ang paglilitis noong March 2016, formal na kinasuhan si Skyler ng first-degree murder, isang kasong nagsasabing planado at sinadya ang pagpatay. Mula pa lamang nga sa unang araw ng paglilitis, malinaw ng magkaiba ang panig ng prosekusyon at depensa. Para sa prosekusyon, hindi aksidente ang nangyari kay Daniel. Iginiit nilang isang bihasang sundalo si Skyler na matagal na ngang sanay sa paggamit ng mga baril. Hindi lamang siya marunong bumaril, kundi marunong din siya magbuo at maglinis ng rifle. Dahil dito, naniniwala silang imposibleng hindi niya alam na may bala pa ang baril. Ayon sa kanila, hindi basta-basta maitututok na isang taong may ganong karanasan isang loaded na rifle sa likod ng ulo ng ibang tao at saka mahahatak ang gatilyo ng hindi sinasadya. Ngunit iba naman ang naging panig ng depensa. Ayon sa abogado ni Skyler na si Michael Stewart, hindi sapat ang pagiging eksperto sa baril upang masabing hindi maaaring magkamali ang isang tao. Ipaliwanag niyang kahit ang mga taong may mahabang karanasan sa paggamit ng armas ay maaari ring magkamali, lalo na kung pagod, puyat o hindi maayos ang kondisyon ng pag-iisip nito. Upang mapatunayan niya ito, tumistigo maging ang ilang firearm expert. Inamin nilang posible pa ring magkaroon ng bala ang chamber ng isang rifle kahit isipin ng humahawak nito na wala itong laman. Kapag hindi nasunod ng tama ang tamang proseso ng pag-check sa rifle, maaaring magbigay ito ng maling akala na ligtas na ang baril kahit may natitira pa palang bala sa loob.
Isa pa sa pinagtalunan sa korte ay ang posisyon ng baril nang ito ay pumutok. Ayon sa mga detective, ilang beses na nagbago ang kwento ni Skyler tungkol dito. Sa una ay sinabi niyang mababa niya itong hawak, pagkatapos ay sinabi niya namang nasa dibdib niya ito at kalaunan ay sinabi niya namang hindi niya na talaga maalala. Para sa prosekusyon, indikasyon ito na nagsisinungaling siya. Ngunit para sa depensa, normal lamang malito ang isang taong kagagaling lamang sa isang matinding trauma at nawala ng pinakamamahal na tao sa kanyang harapan. Upang suportahan ang kailang argumento, nagsalita rin ang forensic expert ng depensa. Ayon sa kanyang pagsusuri, hindi tugma ang direksyon ng bala sa teorya ng prosekusyon na nakatutok sa balikat ni Skyler ang rifle. Ipinaliwanag niya batay sa taas ng pinanggalingan ng bala, mas posibleng umanong nasa ibabang bahagi ng katawan ni Skyler ang baril nang ito ay pumutok. Dagdag pa niya, ang eksaktong pagtama ng bala sa gitna ng likod ng ulo ni Daniel ay maaaring bunga lamang ng isang napakalungkot at napakabihirang aksidente. Nung araw na tumistigo si Skyler, tahimik na nakatingin sa kanya ang buong korte. Alam niyang ang bawat salitang sasabihin niya ay maaaring magpasya kung makakalaya ba siya o habang buhay siyang mananatili sa kulungan. Habang nakaupo sa witness stand, direkta siyang tinanong ng kanyang abogado kung sinadya niya bang saktan ang kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan ang kanyang naging sagot. Sinabi niyang hindi niya kailanman binalak na saktan si Daniel at lalong hindi niya gustong mawala ito. Isa-isang ang ikinuwento ni Skyler ang mga naalala niya nung araw ng insidente. Ayon sa kanya, pagkatapos nila mag-video call ni Daniela sa kaibigan nito, pumasok sila sa kailang kwarto upang ilipat ang rifle. Naniniwala nga siyang wala ng bala ang baril dahil iyon ang akala niyang huling kalagayan nito. Ngunit habang hawak niya ito, bigla na lamang umanong pumutok ang armas. Nang tanungin siya kung siya ba ang humila ng gatilyo, sinabi niyang hindi niya maalala ang mismong sandaling iyon. Ang tanging sigurado siya ay kailangang may pumisil sa gatilyo upang pumutok ang baril. Ngunit dahil sa matinding pagkabigla, hindi na malinaw sa kanya ang eksaktong nangyari. Pagkatapos ng putok, sinabi niyang nakita niyang hindi na gumagalaw si Daniel. Lumapit siya rito nang makita ang mukha ng kanyang asawa. Agad niyang napagtanto na wala na ito. Habang nagsasalita, hindi na napigilan ni Skyler ang kanyang pagluha. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi niya kailanman sinadya ang nangyari at habang buhay niya itong pagsisisihan. Ngunit hindi naging madali ang kanyang testimonya dahil agad siyang isinailalim sa matinding cross-examination ng prosekusyon. Isa-isang ibinalik ng prosekusyon ang mga pahayag na ibinigay niya sa mga detective nung gabi ng insidente. Paulit-ulit siyang tinanong kung bakit nagbago ang kanyang kwento tungkol sa posisyon ng baril. Tinanong din siya kung bakit hindi siya agad tumawag sa 911, bakit ibinalik pa niya ang rifle sa aparador at bakit itinapon pa niya ang laman ng mga bote ng alak. Sa halos bawat tanong, madalas na sagot ni Skyler ay hindi niya na maalala ang eksaktong nangyari dahil sa matinding trauma ng pagkataranta. Bagamat maraming hindi naniniwala sa kanyang paliwanag, mayroon din sa mga huradong nagsabing hindi nila maaaring ibatay ang kailang desisyon sa hinala lamang. Para sa kanila, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung nagkamali ba si Skyler pagkatapos ng pamamaril, kundi kung sapat ba ang mga ebidensya upang mapatunayan na sinadya niyang patayin si Daniel. Pagsapit ng closing arguments, gumawa ng isang hakbang abogado ni Skyler na ikinagulat ng lahat. Sa halip na hilinging tuluyang mapawalang sala ang kanyang kliyente, inamin niya naging pabaya si Skyler sa paghawak ng baril. Sinabi niyang sapat itong managot sa pagkamatay ni Daniel, ngunit hindi dahil sa planadong pagpatay. Ayon sa kanya, ang tamang kaso ay manslaughter dahil ang nangyari ay bunga ng isang malubhang pagkakamali at hindi intensyong pumatay. Matapos marinig ang magkabilang panig, iniwan na sa hurado ang pinakamahalagang desisyon sa buong kaso. 6 na araw na nagkulong ang 12 hurado upang pag-aralan ang bawat detalye ng kaso. Habang pinag-uusapan nila ang mga ebidensya, inamin ng ilang mga hurado na marami silang pagdududa sa ikinilos ni Skyler matapos ang pamamaril. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi siya tumawag sa 911, bakit hindi niya agad niyakap o sinubukan tulungan ang kanyang asawa, at bakit ibinalik niya pa ang baril sa aparador at itinapon ang laman ng bote ng alak. Para sa kanila, kakaiba ang mga kilos na iyon.
Gayunpaman, nang balikan nila ang mga ebidensyang iniharap sa korte, napansin nilang halos buong teorya ng prosekusyon tungkol sa selos at galit ni Skyler ay nakasalaysay lamang sa testimonya ni Anthony Foss. Bukod dito, may mga testigo ring sumalungat sa kanyang sinabi. Dahil dito, hindi sila nakakita ng sapat na ebidensya na nagpapatunay na nagkaroon nga ng matinding pagtatalo o galit bago ang pamamaril. Isa pang mahalaga nilang pinag-isipan ay ang usapin tungkol sa rifle. Mahirap para sa kanila na tanggapin ng isang sundalong bihasa sa paggamit ng baril ay makakagawa ng ganong pagkakamali. Ngunit matapos nilang balikan ang ipinakitang demonstrasyon ng firearm expert sa korte, nakita nilang posible pa rin magkaroon ng bala ang chamber kahit akala ng humahawak na wala na itong laman. Napag-isipan nilang maaaring iyon ang nangyari kay Skyler. Hindi rin nila binaliwala ang eksaktong pagtama ng bala sa likod ng ulo ni Daniel. Para sa ilan, tila napakahirap paniwalaan na nagkataon lamang iyon. Ngunit sa huli, napagkasunduan nilang hindi sapat ang hinala upang mapatunayan ang isang planadong pagpatay. Ayon pa sa isa sa mga hurado, kung mayroon lamang kahit isang matibay na ebidensyang nagpapakita na talagang gusto ni Skyler na patayin ang kanyang asawa, maaaring iba ang kailang maging desisyon. Ngunit wala silang nakita. Pagsapit ng April 16, matapos ang halos isang linggong pagdesisyon, hindi napatunayan nagkasala si Skyler sa kasong first-degree murder. Sa halip, napatunayang siyang guilty sa first-degree manslaughter o pagkamatay ng isang tao dahil sa labis na kapabayaan at walang ingat sa paghawak ng baril. Pagkaraan ng ilang linggo noong May 2016, muling bumalik si Skyler sa korte para sa sentencing. Naroon ang kanyang ina, gayon din ang pamilya at mga kaibigan ni Daniel. Bago ibaba ang kanyang parusa, binigyan pa siya ng pagkakataong magsalita. Habang nakatayo sa harap ng hukom, inamin ni Skyler na siya lamang ang may pananagutan sa nangyari. Sinabi niyang naging pabaya siya at handa niyang tanggapin ang anumang kaparusahang ipapataw sa kanya. Humingi rin siya ng tawad sa pamilya ni Daniel at sa lahat ng taong nasaktan niya sa trahedyang iyon. Ngunit ang pinakamahabang bahagi ng kanyang pahayag ay ang paghingi niya ng tawad sa kanyang yumaong asawa. Sinabi niyang habang buhay niyang pagsisisihan ang pagkawala ng babaeng pinakamamahal niya. Matapos marinig ang kanyang pahayag, ipinataw na ng hukom ang pinakamataas na parusa at iyon ay 13 taong pagkakakulong. Hanggang ngayon, nananatiling ang hati ang opinyon ng publiko tungkol sa kaso ni Skyler at Daniel. Para sa ilan, isa itong trahedyang dulot na isang nakamamatay na pagkakamali. Para naman sa iba, may mga tanong pa rin na hindi kailanman nasagot. Isang trahedyang nagsilbing paalala ng isang sandaling kapabayaan ay maaaring sumira ng maraming buhay at mag-iiwan ng sakit na habang buhay nang dadalhin ng mga naiwan. Kung ikaw ang naging hurado sa kasong ito, ano kaya ang magiging hatol mo? Naniniwala ka bang isa lamang itong malagim na aksidente o sa tingin mo ay may iba pang katotohanang hindi na kailanman nalaman ng publiko? Ibahagi mo ang iyong opinion sa comment section. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen. Ako po si Denise at see you in my next video.